At so ito na nga yung iba pang detalye at yung full summary na rin para kay chapter 1174 at ang chapter na to ay pinamagatang The Strongest Thing in the World. At dito nga yung magsisimula sa kung saan natapos lang sa nakalipas sa chapter at etong si Summer nga makikita na talagang nashock siya, nagulat siya dahil yung nightmare na Sun God Nika ay napalipad niya papunta dun sa barko kung saan dapat isasakay yung mga batang higante. At dahil nga dyan, nawasak at lumubog etong barko na nga na to. At maliban pa rito ay naglikha rin niya ng napakalaking butas sa may sea cloud. So kaya nga dahil dito ay hindi na nila may aalis yung mga batang higante dyan sa may isla. At so now ay makikita na itong si Saint Summer sinusubukan ng pigilan yung mga bata dahil patuloy pa rin sa paglalakad yung mga bata at papunta sila dun sa may bangin at dahil yan sa araw nga ni Gunko. Pero ganun pa man rin ay walang magawa si Saint Summer, talagang tuloy-tuloy pa rin yung mga bata sa paglalakad, hindi niya mapigilan. But suddenly biglang ang nag-iba rito yung expression ng mukha ni Saint Summer at naging sinister nga raw, naging mocking yung itsura ni Saint Summer at makikita pa na naglalaway na itong si Saint Summer dahil sa pleasure na nararamdaman niya. So ito nga sabi ni Saint Summer bigla na napakaganda ng pagkakataon na to dahil yung paraan para patayin itong mga batang higante ay talagang napakalupit, divine nga raw yan sa ginawa pang banal ni Saint Summer yung pagpatay din sa mga bata at kaya naman kailangan niya raw talagang subukan itong way na to. At saka maliban pa nga raw dyan ay kasalanan naman daw ni Imo Sama dahil nga raw pinoses niya yung katawan ni Gunko. At so now yung pag-iyak nga raw ng mga batang higante pati na nung kanilang magulang at yung pagtawag nila sa isa't isa, yan daw talaga yung matatawag na pagmamahal o pag-ibig sa pagitan ng magulang at saka ng anak. So eto raw yung totoong emosyon. At now ay baling na eto si Saint Summer dyan nga kalakolon sa mga batang higante at sinabi niya nga dyan na yung original na plano dapat nila sa mga bata ay i-deliver sila o dalhin sila sa may Holy Land ng ligtas. But then, dahil nga nasira na nga dyan yung barko at nagkaroon na rin ng butas yung sea clouds, kaya ngayon nawalan sila ng paraan o ng way para nga dalhin yung mga bata dun sa may Holy Land. So dahil dyan ay nagbago nga raw ngayon yung plano. At dito na nga ngayon makikita na talagang biglang naging excited itong si Saint Summer at sinabi niya ngayon dyan sa lahat sa kanila pati na dun sa mga batang higante na ngayon ang gagawin nila ay yung tinatawag na hilarili na ang ibig sabihin ay terrible death caused by falling. So lahat sila mauhulog at yun yung magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. So ang ibig sabihin parang magpapatiwakal dito itong sila Kolon kasi nga tuloy-tuloy sila naglalakad hanggang doon sa may bangin hanggang sa mahulog na sila. At then ay dito na nga ngayon nag-iiyak itong si Kolon at sinasabi niya nga dyan na hindi na siya gagawa ng mga masamang bagay. At nakikita nga rin natin dito yung konti o yung mga short flashback lang patungkol sa mga batang higante na kung saan ay pinapagalitan sila nung kanilang mga nanay. At so ayan ay pagkatapos nga sa mixing flashback ng mga batang higante ay back to present na nga at makikita na itong si Kolon malapit na siyang umabot dun sa may pinaka-edge na nung cliff. At then sa suddenly biglang lumabas dyan itong si Ripley sa harapan ni Kolon at niyakap niya dali-dali itong kanyang anak. Pero dahil nga sa pagyakap ni Ripley kay Kolon ay na-injury ng husto itong si Ripley. So parang katulad sa nangyari kay Saul. So dahil nga yan sa mga invisible thorn vines ni Saint Summer na nirap niya o kinover niya sa katawan ng mga batang higante. Pero dito na nga makikita na talagang nag-iiyak na, nagsisigaw na si Kolon at sinasabi niya sa kanyang nanay na si Ripley na ayaw niya pang mamatay. At dito na nga ngayon sagot si Ripley. Sabi niya nga dyan kay Kolon na pasensya na dahil hindi niya magawang mapigilan itong nangyayari kala Kolon. At sagot ulit si Kolon, sabi niya nga dyan na umalis na o lumayo na itong si Ripley sa kanya at pati yung ibang mga nanay lumayo na rin sa kanila dahil pati sila mapapahamak, mamamatay rin sila. But din sagot dyan itong si Ripley at sinabi niya nga dyan na wala siyang pakialam at hindi niya hayaan na mag-isang mamatay itong si Kolon. At then ay after nga niyan ay dito na nga makikita na itong si Ripley kasama yung ibang mga higante na pumunta dyan para nga iligtas sila Kolon ay makikita na yakap-yakap na nila itong mga bata at lahat sila ngayon sabay-sabay na nahuhulog papunta doon na sa may underworld. But then suddenly ay itong buong bansa ng Elbaf ay biglang nagsimulang mayanig at may something nga raw na kolosal o sobrang laki yung biglang lumabas rito at labas na nga dyan itong si Giant Luffy natin na naka Gear 5 at may kasama siya rito na isang creature. At now itong si Luffy pati na yung creature na to ay niligtas sila Kolon pati na yung ibang mga relatives nila, yung ibang mga higante. So now ay dito na nga sinabi na itong creature na kasakasama ni Luffy ay ayan si Prince Loki na nag-transform
into dragon. So anong nangyari dito, yung mga batang higante pati na yung kanilang relatives, yung ibang higante pa nakasabay nilang nahuhulog, bumagsak sila sa may likuran ni Prince Loki at dahil dyan ay nahaligtas sila ngayon. So dito na nga ngayon pinaliwanag o describe yung itsura ni Prince Loki. So sabi nga rito, itong itsura ni Prince Loki na dragon ay kulay black siya na parang western dragon yung datingan niya. So magkahalo o mix nga raw yung itsura niyan. So katulad nga nito, yung parang katulad siya dun sa dragon ng Game of Thrones pero yung ulo niya ay dragon naman ng sa Sleeping Beauty. Tapos yung mga mata ni Prince Loki ay katulad kay Big Mom o parang katulad dyan ng sa Domi reverse ng mga creatures. So medyo kakaiba yung itsura ng transformation na dragon nito ni Prince Loki. But then pagkatapos nga niyan is yan guys, hanggang dito lang at si full summary natin chapter 1174. So grabe, ang tindi na dali tayo ng hint na to So maraming tama rito pati yung One Piece community natin. Yung sa pagiging giant ni Luffy makikita natin dito sa chapter na yan. Tapos yung naka-Nika mode pa siya. So higante na siya, naka-Nika mode pa. Pero ito, yung dambuhalang halimaw na nga na to, sino mag-aakala na si Prince Loki yan. So marami nagsabi dyan na akala nila yun nga yung mga bata ni Prince Loki yan. So ako rin akala ko yung mga batang halimaw ni Prince Loki, yung mga dinosaur ba galing dun sa may underworld. Pero hindi pala, si Prince Loki pala talaga mismo yan. So dito, yung iba kasi ang pinagbasihan na itong panel na to. So sa mga nakalipas na chapter pa yan, kung matatandaan ninyo, na ito yung sa Anino, may dalawang sungay dyan at parang itsurang fox. At ito nga ina-assume natin na si Prince Loki yan. So yun, so yung initial na ina-assume na nakaing devil fruit ni Prince Loki ay isang Zoan type na devil fruit at ito nga nakakapag-transform siya into isang malaking wolf. Pero di pala ganoon, ito nga dambuhalang dragon naman dito. Ito si Prince Loki, so medyo magulo na kung ano ba talaga yung nakakaing devil fruit nito ni Prince Loki. Pero yun pala, bago tayo matapos ay may dagdag pala na info sa atin dito. At ito nga yan, yung sa patungkol dun sa title natin kanina. So yung title nga ng chapter ngayon ay The Strongest Thing in the World. At ito nga yung sa dagdag na info natin, sabi dyan na regarding the interpretation of the chapter title, for example, Kaido's case uses the term, ito yung sa salitang Hapon na Seibuts, at which translates to creature and means a living being. As for the title of this chapter, ito nga yung sa salitang Hapon ulit, it uses the term Mono, which translates to thing. So dito parang nature ako dyan kung ano talaga ibig sabihin nito. So siguro pakitulungan ako dito guys. Pero yun nga, ang pinupunto rito, yung ginamit kay Kaido ay creature. So ibig sabihin may buhay, living being. Pero dito sa kabilang banda ay yung kay Prince Loki, ayun pala di natin sure kung si Prince Loki yung pinapatukoy dito na the strongest thing in the world ay ito nga, thing yung ginamit. So pag sinabing thing, ibig sabihin ay parang di siya living being, wala siyang buhay. So yun lang naman yung sinasabi dyan. Pero not sure nga kung ayan yung pinapatukuyan. Pero yun, all in all, na ito naman parang chismis lang to, parang chinika lang sa atin yan ng leaker natin. So kaya yan, kung meron kayong malupit-lupit na idea o pagkakaintindi dito sa info na binigay sa atin ng leaker natin paki-comment naman dyan guys sa baba. So para magkaroon din kami ng ano ba ng kaliwanagan sa yan. So para maliwanagan din kami sa kung ano yung pinupunto dito ng leaker natin. Pero yun nga guys, ulit ay maraming salamat sa walang samang pagsuporta sa channel natin. So yan, lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.